Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Nagbabala ang International Criminal Court sa mga law enforcers sa Pilipinas na hindi maaring dahilan ang sumusunod lang sa utos bilang depensa sa kanilang pagkakasangkot sa extrajudicial killings. Ito'y matapos na ilabas ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang tinatawag na lesser redacted version charge sheet laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. Kabilang sa mga individual na pinangalanan na co-perpetrators ay sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Christopher Lawrence Bongo, dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, Dante Geran at Isidro La Peña. Kapwa sila akusado kasama ni Duterte na siyang sinasabing main suspect sa isang madugong drug war na ayon sa human rights groups ay pumapalo ng halos 30,000 sa loob ng 6 na taon. Posibleng makipagpulong ang mga senador sa mga Chinese embassy officials kaugnay sa kanilang naging bangayan sa West Philippine Sea. Itong ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kung saan sinabi niyang bukas siya sa isang pulong. Ito'y matapos na sabihin ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, na handa sila makipagdialogo sa mga senador para mabawasan ang tensyon. Ikinatuwa naman ito ni Lacson at sinabing itinutulak ng ang pulong sa Senate President at Vicente Sotto III. Mariing sinabi ni House Public Accounts Committee Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang bigat o evidentiary value ang mga kumakalat na dokumentong tinaguriang Bersamin files na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga irregularidad sa pondo. Ayon kay Ridon, walang evidentiary value ang mga dokumento hanggat hindi rin kinukumpirma ni dating Undersecretary Adrian Bersamin ang pagiging totoo ng mga ito. Hindi rin dapat ituring na actionable information ang mga nasabing papeles sa anumang investigasyon kung hindi malinaw ang pinagmulan. Una nang itinanggi ng Malacanang ang mga aligasyon at iginiit na walang matibay na ebidensya laban sa Pangulo. Naghahanda na ang simbahang Katolika at ang Muslim leaders para sa pagsisimula ng Semana Santa at Ramadan. Kahapon ay sinunog na ang mga palaspas mula sa nagdaang Palm Sunday celebration. Gagamitin ito sa Ash Wednesday na hudyat ng simula ng Semana Santa. Kasabay naman yan ay ang ramdam naman para sa mga kapatid nating mga Muslim. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, DIM Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang umaga.